Hello, good afternoon mga bata. Good afternoon, grade 4. Okay, so sa mga nagtatanong kung paano ang pagsasagot ng order of operations applying the MDAS rules, ito mga bata, makinig kayong mabuti. So, look at the following operations or following expressions. Tingnan niyo mga bata, ano? 2 times 3 plus 20, tapos yung isa, 24 divided by 2 plus 13 minus 16. Anong napansin nyo? So, di ba meron siyang more than one operations. Okay, kapag ganyan, dyan papasok ang MDAS rule. Okay, or MDAS rules natin. M, ibig sabihin multiplication, magmumultiply. D, division, magdi-divide. A, addition, magpa-plus. And then yung S, subtraction or magma-minus. Ano? So, meron tayong susundin na rule. So, ang tawag natin, MDAS rule. So, when we say MDAS rule, it refers to the order of basic operations such as multiplication, division, and addition and subtraction. So, when performing a series of operations, the MDAS rule must be followed. Sabi dito, rule number 1, multiply or divide, yung M at D, ibig sabihin nun, multiply or divide as they come from left to right. Kung sinong mauna sa kaliwa, papunta sa kanan, yun ang uunahin natin kay multiplication or kay division. Number 2 rule, add or subtract as they appear from left to right. So, kung sino ang mauna sa addition at subtraction from left to right, siya rin yung ating uunahin. So, balikan natin yung ating example kanina. So, sa MDAS rule natin, di ba? MD, multiply or divide as they come from left to right. And then AS, rule number 2, add or subtract as they come from left to right. So sa ating expression 2 times 3 plus 20, sino ba yung nauna natin? So nauna natin ay ang times. Okay, so times tayo. So susundan natin ang sa addition and subtraction, ang meron tayo ay addition. Okay, so tingnan natin kung paano sagutan. So syempre, dahil rule number 1, multiply or divide muna. So multiply. So ang unang sasagutan, 2 times 3 equals 6. So, ibaba lang natin yung sagot sa ilalim ng 2 times 3 para hindi natin malimutan kung saan galing yung sagot na 6. Mas maganda itapat natin dun sa operation na multiplication. And then, hindi natin nagamit yung plus 20, so ibababa lang din natin siya. So, ngayon, ang bago nating expression ay 6 plus 20. So, yan yung sasagutan natin. And then, sabi sa rule number 2, add or subtract in the order as they come from left to right. So, dahil addition yan, so 6 plus 20 is 26. At yun na yung ating sagot sa ating given expression. Okay. So, maliwanag ba ito? Nakuha ba ito mga bata? So, now, puntahan natin yung pangalawang example natin. So dito makikita nyo naman, ganun pa rin ha. Ang unang rule ay yung multiplication or division. Ang pangalawang rule, addition or subtraction as they come from left to right ulit. Okay. So, makikita nyo dito, meron tayong tatlong operations. Para dun sa unang rule natin, ang multiplication at division, ang meron tayong operation ay division. Para sa pangalawa nating rule, sa addition and subtraction, meron tayong parehas, ano? Plus at minus. Parehas na meron. So, sabi sa rule, anong uunahin? Multiply or divide. So, divide muna tayo. 24 divided by 2, yan ang una nating sasagutan. 24 divided by 2 is 12. So, ilagay lang natin yung sagot sa ilalim ng division operation para hindi tayo malito kung saan siya galing. Dahil hindi natin sinagutan yung plus 13, ibababa muna natin siya. Dahil hindi rin natin sinagutan yung minus 16, ibababa lang din natin siya. So, ngayon, ito na yung ating bagong expression. So, sino ang mauuna sa kanila? Dahil parehong meron tayo sa second rule na add or subtract. So, sinong mauuna? Siyempre, mauuna ay na nanggaling sa kaliwa ay ang 12 plus 13. So, ano ang sagot natin sa 12 plus 13? 25. Dahil hindi natin nagamit si minus 16, ibaba lang muna natin siya dito. Ngayon, magkatabi na sila. 25 minus 16, sabi sa rule 2, di ba? So, pwede na tayong mag-minus. 25 minus 16 is 9. Okay, so yan ang sagot natin sa expression natin na yan. So, thank you. Sana naintindihan ninyo. Kahit maingay yung aking mga alagang aso. Bye. God bless. Keep safe.